sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki. Lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, "Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong sapagkat madalas siyang nabubuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa iyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling." Sumagot si Jesus, "Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat akong mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata." Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito at ang batay gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong ng walang ibang nakaririnig, "Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo?" Sumagot siya, "Dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ang ating pong mga pagbasa ngayon ay tinuturuan tayo. No? Sa unang pagbasa, si Moises ay malapit ng mamatay, kaya ito'y huling habilin niya sa mga Israelita. Sinasabi niya na maging matapat kayo, no? Maging faithful kayo sa Diyos. Huwag makakalimot, no? Huwag hahayaang ang pananampalataya ay makalimutan. Sa oras ng saya at ng hirap, kailangan may pananampalataya tayo sa Diyos. No? Kailangan faithful tayo. Kailangan tapat tayo. Dito naman sa ating ebanghelyong narinig ngayon, pananampalataya pa rin ang issue. No? Hindi mapaalis ang demonyo dahil maliit ang pananampalataya ng mga apostoles. Si Jesus mismo ang nagsabi na kahit kasing liit lang ng mustasa ang pananampalataya, kailangan po ay constant ito. Kailangan po ay walang patid. Kaya po pag pumunta po ako dito sa Quiapo, tuwang-tuwa po ako dahil nakikita ng Diyos at kinalulugdan ng Diyos ang inyong pananampalataya. Nakikita niya ito. At dahil sa inyong pananampalataya, may mga himalang nangyayari sa buhay natin. Ito ang ating hilingin ngayon, maging tapat tayo sa ating pananampalataya kay Jesus. Nang sa gayon, maging mirakulo tayo, maging himala tayo sa bawat isa. Amen.